Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So insyaallah ipagpapatuloy natin yung ating nakaraang teksto about the tarwihu fil Islam, leisuring in Islam or relaxation in Islam. Nakaraan, tumigil tayo doon sa matanda, no? Tama ba? So, ja. Yung walang makakapasok na matanda, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. No? Ulitin natin. Kada ja'a anhu, it was reported from him or it been mentioned about him, no? Kada ja'a anhu, ito ay isinalaysay mula sa kanya o sinambitla mula sa kanya, meaning kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna, you know, after anna mansub, ismu anna imra'atan. Ajusan is the not from imra'atan. So meaning, ajusan is, what's the meaning ajusan? Matanda, no? Imra'atan is babae, no? This is singular. Imna amra'atan ajusan, truly that old woman, ang matandang babae, meron pa pala, ansariya, no? Truly, the Ansari old woman, the helpers, ang isang helpers na matandang babae, no? Ja'athu, three words, she came to him. Ja'at, the file is mustatir, no? Who is the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Mafulun bihi. She came to him, yung matandang babae dumating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja'athu. Taqul, she said, sinabi niya ng matanda, ud'ullah. From da'a, yad'u, amrun, ud'u. Meaning, manambitla ka, manawagan ka, magsumamo ka. Ud'u is also invite. But here, ang tinutukoy niya, tawagin mo si Allah subhanahu wa ta'ala, magsumamo ka, manawagan ka, meaning magduwa ka. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala, mafulun bihi, udu'ullaha. Anyad kulani, that He will make me to enter, gawin niya akong makapasok, meaning pagduwa mo ko, Rasulullah, na gawin niya akong makapasok sa al-jannata, sa paraiso. Okay, meaning make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to admit me in the paradise. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, so faqala, so he said, laha, to her, sa kanyang sa matandang babae, ya ummu fulanin, o mother of so and so, innal jannata la tadkhuluha ajusun. So the file is ajusun, no? Truly, a old woman
truly no old woman, because of la, no old woman, innal jannata, truly in the paradise, la tadkulahal ajusun, no old woman enter with it. Sa paraiso, katotohanan, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, diniinan niya, no? Inna. Katotohanan sa paraiso, sabi niya, walang matanda ang makakapasok dito. La tadukulo, dyan na. La tadukuluha ajusun. La tadukulu ajusun, because of ajusun is the file, this is feminine, no? That's why the tadukuluha, ha is the paradise. So, paakadat, meeting to sukun, paakadatil, but actually this say paakadat. Faakadatil mar'atu, so, faiso, the woman began tabki to cry. Tabki, meaning tabki, she cry, ah? So the woman began to cry. So ang babaeng matanda ay nagsimulang umiyak. Falamma, so when, nang ra'a, he saw, meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he saw, nang makita niya, dalikadat, iyan, from her, meaning umiyak siya, nakita niya ito mula sa matanda, from her minha. Tabassama. What form this verb? What form is this verb? Tafa'ala. Form 5. Okay? Form 5. Tabassama meaning hindi siya nag-laugh. Iba sing laugh, iba yung smile. Smile lang, ngiti lang. Kasi pag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam lumitaw ang lahat ng ngipin niya, mga bagang, alakhak na sa atin yun. Bagamat sa kanya, hindi pa. Pero sa atin, kukumpara yun. Alakhak na yun. Sa kanya, yung smile, tawa na sa atin to. So, he smile, tabassama. The file is mustatirun. Wakala laha, and he said to her, at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wakala, laha sa kanya, laha to her, sa matandang babae, ama karakti, have you not read? Hindi mo ba nabasa? Have you not read? Kaulallahi ta'ala, the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, the most high, ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala, kataas-taasan, ang kataas-taasan. Inna ansha'nahunna, Inna ansha'hunna, insya, meaning, at nilikha namin sila, at lilikay namin sila ng may panibagong pagkalikha. At lilikay namin sila ng special na pagkalikha, no? Lagay natin special, insya. Okay? And we created them of special creation. So nakaraan na, nagsaysay na tayo dito, no? Need to repeat, binabalikan lang natin to. And Allah subhanahu wa ta'ala continue, faja'alnahunna abkara. At gagawin namin silang mga birhen, palagi silang mga birhen. Lahat ng papasok doon, magiging birhen. Pati mga hurdoon, mga birhen. Okay? Ay, kahit nakipagtalik sa mga sawa to, babalik sa pagkabirhen ang mga ito. And then, Allah subhanahu wa ta'ala said, guruban at suraba, at sila ay yaong mamahalin lamang nila ang kanilang mga asawang lalaki, abang silang lahat ay magkakaedad lamang, pantay-pantay, equal of age. This is from chapter 56, verse 35, 36, 37. Yan ang aya niyan. Chapter 56, verse 35 up to 37.
So dito malinaw na magkakatulad ang kanilang edad. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam explained the age those who enter the paradise. Walang ibang magpapaliwanag ng Quran except the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag ang Quran ipinaliwanag mo at against ito sa pagpapaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is not correct. Wala tayong karapatan magpaliwanag ng Quran maliban sa ipinaliwanag o kung paano ipinaliwanag ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why mayroon tayong hadith or sunnah at Quran. Hadith Quran meaning that is the reason kung bakit tayo may hadith, dahil ang Quran ipinaliwanag ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam from saying this is hadith o mga ahadith na plural of hadith. Okay, so matatagpuan natin ang explanation ng Quran sa mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahadith. That's why dalawa ang aklat natin, hadith and Quran. And of course, ang Quran 100%, this is the speech of Allah subhanahu wa ta'ala and authentic. And the hadith minsan napapasukan. But kayang-kayang pangalagaan ng mga kamusliman kung anong mahina, invento, fabricated by the wills of Allah subhanahu wa ta'ala with the helping of Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad niyang pagbigay niya ng tulong sa mga tabiin na nai-correct nila ang lahat ng mga authentic na hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam noong sila ay nabubuhay sapagkat pinasukan na ng mga mahihinang mga hadith. Lalo na kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ginamit siya ng mga kaaway sa Islam na nagpalabas silang mga hadith na maraming mga pagbibintang na ito'y galing kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pero ito ay sa tulong ng subhanahu wa ta'ala na i-correct ng mga tabiin. Ang mga hadith ay napakaraming mahina. So actually, ang hadith lang naman ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay 5,374 ala knows best, Allahu a'lam, pero umabot ito sa mga kaaway ng almost 100,000. Ang daming idinagdag. Kaya naman bilang pagpoproteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang reliyon, binigyan niyang wisdom ang mga tabiin na kung paano sisiyasatin ang mga hindi tunay na mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So, ipinaliwanag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang papasok na matanda sa paraiso dahil equal age doon, babae, lalaki. Lahat papasok, maging bata, babae, lalaki, matanda. They are all equal in age. 33, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. 33 years old. Alam niyo ba kung bakit siya nang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang edad? Yan ang edad. Of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamaalam sa lahat ng bagay. Yan ang edad na kung saan accurate sa isang babae at lalaki ang 33 years old. No? Even na sa mga sexual relation, 33 years old ang pinaka-accurate sa kanila. Okay? Alhamdulillah. Now, we will continue. Tapos, doon tayo natapos, di ba? Waja'a rajulun. Ito, hindi pa tapos dito? Okay. Where is the file? Aman, rajulun. Okay? And Aman came, at dumating ang isang lalaki, yatlubu. Talaba, yatlubu, he demand, he asking. Minhu from him, meaning kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Asking. Okay? Siya'y umiling, demand, ganun din. From him. You know, talaba after talaba min. Anya tasaddaqa alayhi bibairin yarkabuhu. Bibairin yarkabuhu. Anya tasaddaqa, that he give, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he give charity or sadaqah. Aman came to Prophet sallallahu alaihi wasallam, waja'a rajulun yatlubu, he asking from him, meaning kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, an yatasaddaqa, that
he give sadaka. Meaning ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, magbigay siya ng sadaka alayhi, upon him. Bibairin a camel yarkabuhu, that he may ride it. Bibairin is a camel. Yarkabuhu, what's the roots of yarkabu? To ride. What's the roots? Rakiba yarkabu, di ba? Who's the file? Meaning yung ku dito, kamelyo, that he may ride it. Para masakyan niya ito. Humihingi siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng sadaka ng isang kamelyo para masakyan niya ito. Okay, lalaki bang tinutukoy niya rito? Lalaking kamelyo, no? Okay. Fakala lahu Rasul, anong ibig sabihin nito? So, pa is so. So the messenger, nalapin niyo kadang file, ha? So the messenger said to him, sallallahu alaihi wasallam, inni hamiluka. Hamala, what's hamala? Hamila yahmalu, sorry. Yes, I think this hamala yahmilu. Hamala yahmilu, to carry, magdadala. But hamilun is mobile, hamilun. This is singular and the plural of hamilun is ahmalun. Sabi niya, hamilu ka, ako'y magdadala sa iyo. I carry, yes, I carry, meaning hamilu. I will bring you or carrying you ala waladin nakati. I'll bring you a young female camel. Nakatun is female camel. Waladin nakati, a young, waladin is young, nakati female camel. Sabi niya, hamilu ka, ipagdadala kita. Mismo Prophet sallallahu alaihi wasallam magdadala, no? Because he's mobile, eh. Yung mismong a-action doon sa tagapagdala o magdadala, hamala yahmilu. I carrying you a young female camel. Pagdadala kita ng batang babaeng baka. Nag-jokes ba siya? Nag-jokes siya. Umihingi, sasakyan, pagdadala, batang babae. Anong gagawin niya doon sa bata? Paano niya sasakyan yon? Nag-joke siya, di ba? So sabi ng Fakala lahu rajul, so sabi ng, a man said to him, sabi ng lalaki sa kanya, so the man said to him, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, O Messenger of Allah, Wama asna'u, what should I do? Anong gagawin ko? Wama asna'u, what should I do? And what should I do? Biwaladin naka. Anong gagawin ko sa batang babaeng kamelyo, Rasulullah? Wama asna'u, what should I do? Anong gagawin ko? Biwaladin naka, sa batang babaeng kamelyo, a young female camel. O nga naman, sasakyan nga naman yung iniiling niya. Ano nga naman gagawin niya rito? Sana sabi yun ng tao, ng lalaki. Anong gagawin ko sa batang kamelyo, Rasulullah? Meaning, inihingi ko sa iyo bilang sadaka, yung masasakyan ko. Paano ko sasakyan ng babaeng batang kamelyo? So, pakala lahu Rasul, the messenger said to him, sinabi ng mensahero sa kanya, sallallahu alaihi wasallam, wahal talidul ibila illa nuk. Here, I think this is illa nuku. Okay? Wahal talidul ibila illa nuku.
Meaning, do camel give birth to anything but female camel? Meaning, ang mga kamelyo ba ay nanganganak kundi maliban lamang sa babaeng kamelyo? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, this talido is from walada yalido. But feminine, of course, talido. Ang mga kamelyo ba ay nanganganak kundi maliban sa babaeng kamelyo? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa hal talidul ibila illa nuku. Nanying kayo, ibila. Ibila, that's a camel, pinagsama. Pag sinabing ibili, di sa Quran, no? So, nabanggit ito sa Quran, afala yanduruna ilal ibili kayfa khuliqat. So, kapag kamelyo, this ay pinaghalong babae, lalaki. That is ay ibili. Kaya dito sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron bang mga kamelyong nanganganak? Meaning lahat. Meron bang mga kamelyong nanganganak kundi maliban lang sa babae? Dahil yung ibili ay lahat ng kamelyo, babae, mano, lalaki. Pati na kulay, sama-sama na dyan sa ibili na yan. And we know, Bakaratun is also camel, Nakatun is also camel, but ibili, sama-sama na dyan. Kaya dito, tinukoy niya, meron ba mga kamelyong nanganganak? Meaning, lahat ba ng kamelyo nanganganak, kundi maliban lang sa babaeng kamelyo. Yun ang ibig sabihin nun, okay? That is ay ibili. Okay. Wakana sahaba, so nagbiro siya, pero totoo, no? Anong benefits doon? Pinagdadala kita ng batang babae. Rasul, ang gagawin sa batang babae, may ako sa'yo, masasakyan. Bakit? May mga kamelyo ba, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na nanganganak kundi kamelyo? Meaning, papanganakan mo, mas marami pakikinabangan mo. Hindi lang isang sasakyan mo, pag namatay na binigay ko sa lalaki, meaning, ganito yun. Parang gusto sabihin din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mas natural, maintindihan natin. Pag binigyan kita masasakyan, halimbawa, ng lalaki, nihiling mo, pag namatay na, meron pa ba? Pero kung bibigyan kita ng babae at ito'y pinalaki mo, nilagan mo, dumami sila, maraming pakinabang, marami ka sasakyan, mayroon ka pang kabuhayan. Di ba? So, tapos sabihin mo ngayon, anong gagawin mo sa batang babaeng kamelyo? Yun ang pakinabang na ibinibigay sa kanya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang isang sasakyan, maraming masasakyan, ikakabuhayin niya pa ito pag naparami niya. That's why nagbiro siya, pero ang resulta, magiging masaya ang lalaki. Bakit? Oo nga naman. Rasulullah, magiging masaya ako sa ganitong balita. Napakagaling, napakaganda. That's why kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagbiro, asahan mo, matatanggal ang pagod mo, talagang ikaw ay mawawala ang stress mo, marirelieve talaga ang stress mo kapag siya'y nagbiro ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ang pakinabang ng kanyang pagbibiro ay nakakatanggal ng pagod tulad doon sa babaeng matanda, no? Kahit na umiyak na ito, nung sabihin niya magiging bata siya, alhamdulillah. At hindi na siya mamamatay ito, mananatili siyang hindi matanda, 33 years old, no? Alhamdulillah, so naging masaya biglang matanda, nawala yung pagod niya, yung pag-iyak niya, napalitan ng tunay na kaligayahan. So ganun ang pagbibiro, kailangan nawawala yung stress ng isang tao o isang Muslim, no? Okay. Wakana sahaba, radiyallahu anhum, and the Sahaba, may Allah have mercy on them, ma'al jiddi, what's jiddi? Nakaraan, binanggit na natin sa una to. Seriousness, meaning pagsisikap. Intense. Din intense ito. Intensity, no? Pwede rin yata ang earnest, ano ba yun? Earnestness, no? Pwede rin yata ang ganun yun, eh. Earnestness or intensity. Earnestness or intensity, that's also pagsisikap. Earnestness. Oh yes, earnest, but you may say earnestness. N-E-S-S. Earnestness. Okay? Earnestness or intensity. Meron din yata ang intenseness, di ba? Di ba? Meron din intenseness. Wala. Seriousness, like that. Di ba? Alam ko, meron din intenseness.
Okay? Earnestness, intenseness, seriousness. Okay? So, ito'y pagsusumikap. So, sabi nila, ang mga sahaba, radiyallahu anhum, dahil sa pagsusumikap, ma'al jiddi, with the seriousness, wal ijtihad. So, dahil sa seriousness at intensity, pagsusumikap, pagpupursigi, pagsisigasig, yatamazahuna, hardworking ijtihad. Wa kana sahaba radiyallahu anhum, and the sahaba radiyallahu anhum, may Allah have kalugdan sila ng samantala. Paano ba sa English yun? May Allah please be with them. Okay, please be with them. Ma'al jiddi wal ijtihad, with the seriousness or intenseness or earnestness, meaning dahil sa pagsusumikap, okay, pagsisigasig, and ijtihad, hardworking. Ma'al jiddi wal ijtihad, yatamazahuna, meaning yatamazahuna, they were joking. They were joking. Sila ay nagjo-jokes. But remember, ang pagjo-jokes kailangan yung allowable lamang sa ating relihiyon. Okay? They were joking fima bainahum among themselves. Fima bainahum among themselves. وَيُرَوِّحُونَ عَنْ أَنفُسِهِمْ, and they make leisuring or relaxation about themselves. Meaning, this is, parang sinabi mong, they relieve stress. They relieve their stress from themselves. Parang sinabi mong ganun. They relieve stress among themselves. But we know yurawihuna rawaha is to relaxation. And they make relaxation and ampusikim about themselves. So sila rin ay gumagawa ng mga paglilibang sa kanilang sarili at ginagamit nila, meaning ang jokes, para matanggal ang kalang stress. They were jokes also, the Sahaba, because this is sunnah. Sinusunod nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nung una, sinalong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba? Anong sinabi nila? Innaka latudaibuna. Sabi niya, innaka latudaibuna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nagbibiro ka, nagjojokes ka sa amin. Sabi nila, ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Inni la aqulu illa al-haq. Hindi ako nagsasalita maliban sa totoo. So meaning, kung ang jokes ay totoo, walang problema. Ang bawal lamang ay yung nagjo-jokes kang kasinungalingan, lalo na para tumawa lang ang mga tao. At maraming gumagawa nito, yung mga hindi mananampalataya, ginawa nilang paglilibang ang jokes na kasinungalingan para tumawa sila. Pero walang benefits dito ang kanilang mga spiritual and kanilang mga intellectual or physical body. Wala. Okay? bimumarasati ba'dil anshitati mubahati. Bimumarasatil ba'dil anshitatil mubahati, meaning gumagawa sila ng paglilibang sa kanilang sarili by engaging after some allowable activities. Unahin natin yung not. Ba'dil anshitatil mubahati. Mubahati is allowable. This ay mubah. Allowable, and anshitati is activity. So gumagawa sila ng paglilibang sa kanilang sarili, yurawihuna anfusihim, bimumarasatil ba'di anshitatil mubahati, meaning mga gawaing ipinapahintulot na aktibidad. Okay? By engaging some allowable activity. Walam yung kiss, nakasa yan
kusu. But this is yung kisu, an ka sa yung kisu. Form 4. Ang ka sa yung kisu. But may lam, no? Kaya sukun ang yung kis. At ang translate nito, like ama. Past tense. Okay? Walam yung kis, dalika. Meaning, and it not decrease or diminish. Hindi bumababa. Para dito, o para dyan, min akdarihim, their status. Hindi bumababa ang pagkatao nila sa pagsasagawa ng jokes. Hindi katulad ng jokes na kasalungalingan, talagang ang status mo na bumababa, nagiging wala kang kwentang tao. Okay, walam yung kisdalika and it not diminish for that. Min akdarihim, their standing or their status. Their standing, ang kanilang katayuan or status, no? Kalagayan. So meaning, ang pagsasagawa ng jokes, kung totoo, hindi ito nagpapababa ng pagkatao. Okay, hindi nagpapababa ng pagkatao. Yaqulu Ali radhiyallahu an, Yaqulu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu an, sinabi ni Ali, anak ni Abu Talib radhiyallahu anhu, innal quluba, katotohanan ang anong kulub? Puso. Katotohanan na ang puso, truly the heart, tamallu, o nasa una to, tamallu, became bored, became tired, napapagod, became bored. Katotohanan ng puso'y napapagod, ha? Hindi lang pala katawan, no? Pati pala puso, napapagod, no? Alhamdulillah. Tamallu kama tamallul abdan. Abdan is bodies. Katotohanan ng puso ay napapagod katulad ng pagkapagod ng katawan. Di ba? Katawan na alam natin, napapagod katawan. Lalo sa construction, no? Halo ka ng semento, lalo ka mapapagod dyan, napakabigat na trabaho, katawan mo talagang pagod na pagod, apog-apo, lalo na siguro yung mga nasa bunting lupa, yung nagbubungkal ng bato. Di ba? Hindi lang pala katawan ang napapagod, pati pala puso. Sabi ni Ali radhiyallahu an, napapagod din ang puso. So kapag ang puso ay napapagod, kailangan niya ito lang mawala yung kanyang pagod. Kaya sabi ni Ali radhiyallahu an, pabatagu, ibtagayab tagi, pabatagu, so, sick, maghanap kayo. Sabi na ni Ali radhiyallahu an, wow is the file, antum, maghanap kayo, fine, sick. Okay, laha, taraifal hikmati. Taraifal hikmati. Meaning, maghanap kayo rito, taraifa is unique or best. Unique or best. And hikmah, wisdom. Okay? Wisdom. Okay, what is the singular of taraifa? The singular of this is tarifun. Tarifun. And the file is and the plural is mafailu. Okay? Mafailu, taraifa. Taraipu, taraipa. Why taraifa? Pabatagu, sabi niya. Maghanap kayo ng taraifa. Mapulun bihi. Wa huwa mudaf, and hikmati is the mudaf ilayhi. Maghanap kayo, sabi niya, ng pinakamainam, pinakamagaling na wisdom dito. Meaning sa puso, laha. To it. Seek for it. Best or unique wisdom. Paano nyo matatanggal ang puso? Maghanap kayo. Ibig sabihin ni Ali radhiyallahu an ng wisdom dito, karunungan sa bagay na ito. Para matanggal ang pagod ng puso. Napagod din pala ang puso, no? And then, wa ajasal Islam, and Islam permit, ajasa, yujisu. Islam permit, or Islam has permit, min al-anshitatil tarwihiyati,
So ang Islam ay nagpapahintulot sa mga paglilibang na mga gawain. Okay? Leisuring activities. Ang Islam ay nagpapahintulot from leisuring activities, relaxation activities. Ma yatafiku. Ittafaka yattafiku. I think this is a agree. Ma yattafiku, what agree. With it values. With it values. Ma qiyami. He. Ma qiyamihi with it values. So what it agree with it values. Okay, then next. So Islam permit from leisuring activities what agree with its values like wa akhlaqihi, moral. Wa adabihi, etiquette. Mga pag-uugali ito, no? Okay. Agree sa halaga, sa value ng moral at etiquette. Mga pag-uugali ito, magandang asal, ha? Okay. Walam yaj'alil hadafa, at hindi ito ang layunin, it does not meet the goal, mumarasatin nasyati tarwihi, at hindi layunin ng mga paglilibang na pinapahintulot, mga paglilibang na aktibidad. Okay? Hindi ang layunin mula sa pagsasagawa ng mga paglilibang na aktibidad, syaglal awqatil farag, na kung saan ay parang pinupuno mo, farag is fill, no? Syagla, I think, as far as I know, this is free time, kawalang ginagawa. And we know, awqat is the plural of waqtun, time. So, free is the syagla, free, and awqati is time, free time. Al-farag, fill. So, to fill on free time, to occupy on free time. Meaning, hindi ang layunin ng pagsasagawa ng mga paglilibang na aktibidad na kung saan ay punuin mo ang iyong oras nang wala kang ginagawa. Meaning, pinapatay mo lang yung oras. Di ba? Yung mga kufar, patambay-tambay. Pinapatay nila yung oras nilang walang halaga na hindi nakikinabang ang intelektual, ang puso, ang katawan. Wala patambay-tambay. Ginugol nila yung oras nila sa walang kakwenta-kwentang bagay. So meaning hindi ganun ang goal ng pinapahintulot na aktibidad ng mga paglilibang. Kailangan yung makikinabang yung ating intelektual, puso, katawan. Hindi yung gugugulin natin sa kawalang ginagawa, habang tayo free time tayo, wala tayong trabaho, patapos guguguli sa walang kwenta. Hindi ganun. Mali yun. Tulad nito, alhamdulillah, kung halimbawa wala tayong ginagawa, magbasa tayo. O di ba? Mag-aral tayo, makinig tayo. That's it, very good. Okay yung ganyan. Bal, ja'al al-hadafa, ito, di ba? Rather, ja'al al-hadafal, istismara awqatil farag. Yun ang maganda. Sabi niya, kundi, ang goal ay gawin, make, ja'al al-hadafa. The goal, made. Investment. Yun istitsmara, investment. Para kang nagkikita dito, no? Awqatil farag.
Meaning, the goal made investment, the one free time. Okay, yung free time natin, awkatil farag, punuin natin yung free time natin sa pag-i-invest. Yun ang goal. Kapag ikaw ay naglilibang, gumagawa ng mga activities na paglilibang, kahit na nagpapahinga ka, ginagawa mo yung goal nito ay yaong nag-i-invest ka sa iyong malayang oras. Nakikinabang ka. Lalo na kung ang ginagawa mo ay pakinabang pa sa kabilang buhay. Okay. Mag-invest ka, mamuhunan, no? Invest, mamuhunan, no? Allahu Akbar, kumikita ka, mamumuhunan ka. Anong gagawin mo para makapamuhunan ka? Pagkabilang buhay, the best. Yung goal ng ginagawa mong paglilibang, yaong mamuhunan ka sa oras na ikaw ay may malayang oras. Nasa free time ka. Mamumuhunan ka. Anong klaseng pamumuhunan? Yaong maglibang ka, maparelax mo, mawala yung stress ng katawan mo, ng isip mo, spiritual mo, katawan mo, puso mo, at higit sa lahat, kung namumuhunan ka, sa kabilang buhay, kikita ka. Alhamdulillah. Kasi kapag ikaw ay nagjo-joke, katulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nag-joke siya. Sabi niya, walang matandang papasok sa paraiso. Nagsalita siya, pero kumita ba siya? Namuhunan siya ng magandang salita, nag-joke siya. Sabi niya, walang papasok sa matanda sa paraiso. Yun, namuhunan siya, naglibang siya, namuhunan siya. Anong puhunan niya? Yung aral sa Islam, ang sinabi niya. Dahil sabi niya, di mo nabasa sa Quran? Di ba? So, galing ng kanyang paglilibang. Nag-jokes na siya, kumikita pa, kapagkat namuhunan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng salitang nakikinabang ng intelektual, maging sa kausap, maging sa kanya, sa puso, sa katawan, sa spiritual, at higit sa lahat, pamumuhunan ito, nakikita ka sa kabilang buhay because ang sinasabi mo kahit jokes, ito ay may konektado sa aral ng Islam. Yun ang goal ng mga oras na kung saan free time tayo. Kapag tayo gumagawa ng mga paglilibang, nakikinabang tayo. That's why kahit na nagkukwentuhan lang tayo, as a Muslim, kapag nagkwento tayo, huwag tayong magkwento ng walang kapakinabangan. Di ba? Minsan payabangan. Marami pa rin ganyan sa atin Pag nagkwentuhan, payabangan. Ito'y gawain lang ng mga hindi Muslim. Walang napapatalo. So bakit hindi magkwentuhan niyaong mga kapupulutan? Kahit na mag-jokes kung totoo naman. O kaya magkwentuhan tayo in seriousness about Islam habang tayo ay nagpapahinga, pinupuno natin yung mga malayang oras natin na walang ginagawa. So ganyan magsalita ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, even the Sahaba, palagi silang mga seryosong tao kahit nagjo-joke sila, napakatotoo pa rin ang kanilang sinasabi. So napakaganda na magsanay ang mga taong Muslim na nag-uusap sa nakikinabang ang intelektual, puso, kaluluwa natin. At ito isang pamamumuhunan para tayo ay kumita higit sa kabilang buhay. Okay? Alhamdulillah. Magandang aral itong pinapaksa natin. Nagkakaroon tayo ng magandang aral sa pinapaksa natin. Okay. Liyujaddidan nasyata. Liyujaddidawat nasyata. Meaning, natalakay na natin to yung yujaddidu nakaraan What is liyujaddidu? Dito, liyujaddida. Why liyujaddida? Because of lamul, ta'lil. To renew. Nakaraan, ganito na to. Nakaraan, yujaddidu nasyatahu. To renew his energy dito, liyujaddidan nasyat, to renew the energy lang. Wala yung who. To renew the energy. To help one, to renew the energy. Upang ibalik muli ang sigla. Di ba? Ang sigla. Meaning, katawan man, puso man, spiritual man, isip man. Alhamdulillah. So, isa rin sa investment natin to. Isa rin sa pamumuhunan natin to. Ang maibalik yung sigla ng ating mga puso, isip, spiritual, katawan. Okay? Waliyu ina, meaning from aana. Amsatul kata, form. Aana, yu'inu. Drop the amsatul kata, form. Aana, yu'inu. To help, to aid. What is the root? Aana. Pasal mo yun?
drop down sa tulkata, yu'inu. Here, wali yu'ina because of lamul ta'lil. Yu'inu became yu'ina. Wali yu'ina alal hayati and to help one life and to help one life. Ano ibig sabihin nun? Upang tulungan ang buhay na mabuhay. To help one life. Upang tulungan ang buhay na mabuhay. Paano ibig sabihin nun para mabalik ang sigla ng katawan, para matulungan mo ang buhay na mabuhay? Kapag napapasigla mo ang katawan, of course, natutulungan mo yung katawan mo, yung buhay mo. Na parang ito ay nagkakaroon ng sigla, lumalakas ka, natutulungan mo magkaroon buhay by the will sa pansamantala ang yung katawan because of mga relaxation activities na pinapahintulot sa Islam, even the jokes. Alhamdulillah. Nare-renew ang lakas, ang sigla ng katawan, isip at puso at spiritual, dahil dito natutulungan mo ang buhay mo na nagkaroon ng buhay by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? I think this ma'na. Okay? Laysa ma'na, meaning, it does not mean, hindi ibig sabihin, laysa ma'na, remember after ma'na, mudaf ilayhi, ibahati, ibahati tarwihi. What is ibaha? Allowable, permitted. Okay, this ay noun. Permissible, allowable. So meaning, laysa ma'na, ibahati tarwihi, that does mean, the allowable entertainment or leisuring or relaxation, hindi ibig sabihin ang pinapahintulot na paglilibang, antus bihal hayatu kulluha asla. Antus biha meaning to become. Meaning, al-hayatu kullaha hasla, that all life becomes, ang buong buhay ay maging asla jokes. That all life becomes a joke. Antus bihal hayatu kullaha hasla, that all life becomes a joke. Meaning, ang buong buhay gawin mo lamang pagbibiro. Hindi naman ganon. Hindi naman ganon. Kahit na totoo, gagawin mo lang puro jokes ang buhay mo. Hindi naman ganon. Okay? Hindi naman ganon ang turo sa Islam. Mayroon din tayong ginagawang mga pagsamba na asamba ka na lang, magjo-jokes ka pa ba? Hindi naman lahat ng buhay magjo-jokes tayo. Ang reliyon natin ay napakaseryoso. So ito ginagawa lang natin para maibalik lang natin ang ating sigla sa katawan, makinabang spiritual, physical, puso, at katawan natin. After that, maghahanap ka na naman ba ng kapatid para mag-jokes na naman. Tapos pagkatapos doon, punta ka naman sa kabila, mag-jokes na naman. Baka magkamali ka. Kapag kaganyan, maramang magkamali ka, makagawa ka ng mali. Okay, so hindi lahat, hindi nangangahulugan, like sa ma'nal, ibahatil tarwihi, bagamat ito'y pinapahintulat, hindi nangangahulugan ang mga pinapahintulat na paglilibang, antus bihalayatu kulluha hasla, nagawin mo ang buhay mo na, jokes lamang. Okay, hindi yun ang ibig sabihin. That all life becomes a joke. Wa an tagallaba, yatagallabu. But because of an, tagallabu, tatagallaba. Okay? Wa an tatagallaba, meaning that and that prevails. Prevails, manaig. Okay, lagay natin yung file. Ruhul marhi, meaning spirit of pan. That is the file. Ruhu, wamudap. So, and spirit of pan prevail. What is spirit of pan? Yung saya. Pang-spiritual na kasiyaan. Manaig. Wa anta tagalaba ruhul marhi, the spirit of pan prevail. Ala ruhil jiddi. On spirit of seriousness.
Hindi pwedeng manaig ang kasiyahan lamang, puro pagsasaya, kesa sa spirit of seriousness. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi puro kasiyahan lang, paglilibang lang. Na hindi ibig sabihin, mananaig pa ito sa spirit of seriousness. Hindi. Mananaig ang spirit of seriousness sa paglilibang. Konti lang ang paglilibang. Mas mananaig ang spirit of seriousness. Okay? Alhamdulillah. Alam niyo yung spirit of seriousness? Anong ibig sabihin nito? Yung mga ginagawang mga ibada. Maging seryoso tayo sa ating mga ibada. Sa ating mga pag-aaral, maging seryoso tayo maghanap ng kaalaman. Mananaig yan, hindi puro saya lamang kahit pinapahintulot. Hindi mananaig yun. Okay? So, ruhul marhi, spirit of fun. Ruhul jiddi, spirit of seriousness. Okay? Pagsisigasig, pagdating sa spiritual, yan ang mananaig kaysa sa pag-spiritual na pangkaligayahan o kasiyahan. Watadi'a, tabaan lidalika anasirul kuwati. Meaning, watadi'a, this ay loss. Loss. From da'a. To get lost. Da'a. To get lost, no? And tabaan, we know, tabaan, following, adapting, di ba? Adapting, following, lidalika, for that. And anasiru, bago natin translate, kunin natin lahat. Anasiru is the element and strength kuwa. And following for that, the strengths of element get lost. Okay? Okay. Following for that, or adapting for that, the strength of elements, is elements of strength, get lost. Mawawala. Ang element of strength. Pag nanaig ang spirit fan, mawawala ang, pag sinunod mo yan, mawawala ang element of strength. Mawawala yan. وَيَتَكَلَّفَ الْمُسْلِمُونَ and the Muslim fail. Fail. Meaning stay behind. Iiwanan nila, mabibigo ang mga Muslim, iiwanan nila ang anil kiyamu biwa jihihim. Their duties. Iiwanan nilang itindig ang kanilang mga obligasyon o gawin ang kanilang mga obligasyon. That is, yatakallaf al-muslimuna, the Muslim fail or stay behind. Mabibigo sila or iiwanan nila anil kiyama na itindig biwajihihim ang kanilang mga tungkulin. Puro jokes na lang eh. So hindi ganoon ang Islam kahit pinapahintulot ang mga jokes o paglilibang pero hindi uubusin sa mga spirit of fun. Bagkus dapat mas maraming spirit of seriousness. Dahil kapag ginamit ang maraming spirit of fun na nangaig sa spirit of business, ang elemento, strength ng katawan o ang ating mga buhay ay mawawala at iiwanan natin o makukulog tayo sa ating pagbangon o pagtindig o pagsasagawa ng mga tungkulin natin. Ay oras na ng sala, puro ka na lang jokes. Naiiwanan mo yung tungkulin mo. Okay? Wayukda, eliminated. Yukda, ala awamilil mahabbati. Alal awamili about the factor of love. Mahabbati is love. Awamilil mahabbati. And eliminated. Ano yung ibig sabihin ng eliminated? Finish. Eliminated. Maglala ko, parang ganyan, no? Matatapos. Mawawala. Ang faktor ng pagmamahal. Wal ukuwati at pagkakapatiran. Brotherhood.
Factor is kadahilanan, ha? Okay, so meaning, wayukda ala awamilil mahabbati wal ukuwati. So the factor of love and brotherhood will eliminated. Bainahum. Ha? Bainahum. Bainahum, among them. Between them, ha? Sa pagitan nila. Okay. Wayusbiha asbaha yusbiha. Become. Wayusbihal mujtama'u, meaning mujtama'u is society, no? Society, lipunan. Ang lipunan ay magsisimula. Lahiya ang magpabaya, careless, magwalang pakialaman. Wala lang brotherhood, wala lang pagmamahalan, wala lang pakialaman. So meaning, ang society ngayon ay magsisimulang lahiya, walang pakialaman, careless. Okay? Meron pa yata ito. Abisa, no? Abita is para sa inyo, this is a frivolous. Frivolous ba tama ba yung basa ko? Frivolous. 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 Okay, frivolous, careless. Okay. Frivolous na din. Ha? Frivolous na. Frivolous. Frivolous. F-R-I-V-O-L-O-U-S. Frivolous. Okay. Okay, frivolous, careless. Lahiyan, abisan, not manut. Meaning, frivolous is magulo. Abisan, magulo. Lahiyan, careless, frivolous, magulo. Meaning parang magiging magulong walang pakialaman. Magulong walang pakialaman. Palhayatu agla. Life is too high. What's agla? Parang nga to, galing to sa galin. What's galin? Mahal, di ba? Mahal. Pero here, palhayatu agla meaning life is too high. Ang buhay ay mataas. Parang ang buhay ay, ano bang tawag dito, pag sinabing life is too high, parang, ang buhay natin mahalaga. Ang buhay ay mahalaga. Ha? Min-an tadi'a. Pillahwil abiti. Meaning, min-an tadi'a what's lahwin? Play. What's habit? Yung kanina, frivolous. Magulong paglalaro. So ngayon, ang buhay, sabi niya, ay mahalaga, this say tukay, min antadiat, nasayangin mo to be waste. Antadia. Life is too high to be waste in frivolous play. Ang buhay mahalaga para sayangin mo sa magulong paglalaro o paglilibang lamang. Watuhdara fil batil. Okay. Liakir. Liakira. Liakira, to prefer. What is batil? Falsehood, kasinungalingan.
And waste wa tuhdara at sayangin fi batilin li akira, to prefer the falsehood min waraihi, from behind of it, sa likod nito, sa kabila nito, meaning brings no good. Brings no good. Ang sayangin mo, meaning ang buhay mo, na ipahigit mo ang kasinungalingan, it brings no good from behind of it. Meaning behind of it, min waraihi, brings no good. Hindi magbibigay ito ng mabuti sa iyo. Ang sayangin mo ang buhay mo sa mga pagsisinungaling lamang. Okay? Tukdara, ahdara. What is ahdara? Hindi to ahdara, ahdara. Iba yung ahdara, to bring. This is to waste. Sayangin, ha? Okay. So, sayangin natin ang buhay natin sa pagpapahigit sa mga kasinungalingan sa kabila nito o sa likuran nito, meaning brings no good. Hindi magbibigay ng mabuti sa atin. Lidalika, therefore, or for that, or therefore, kung kaya, yajibu ala yakud at tarwihu illa kalil minal waqtil wal juhdi. So meaning, lidalika therefore, alayakud al tarwihu should take up should take up only at tarwihu is the file, no? So kung kaya lidalika, ang paglilibang ay dapat lamang gawin illa kalila minal waqti wal juddi, maliban lang sa katiting na oras at effort. Juhdi is effort. Okay. Meaning, gagawin lamang ang mga paglilibang, yung kakaunting oras lamang. Kaya nga hindi lahat eh. Okay? Konting oras lamang. Konting oras at effort. What is effort? Pagsisikap. Pagsisikap. Konting oras lamang sa mga pagjo-joke-joke, paglilibang at pagsisikap. Hindi araw-araw yung punta tayong SM, punta tayong ganito, dahil may sasakyan ka, nung wala ka sakyan, puro sala ka, puro ribada, nung binigyan kang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, bili ka sakyan, o hindi ka na mahuli, punta SM, napabayaan mo na yung mga obligasyon na naig na sa iyo, yung mga makamundong bagay, naiwanan mo na yung mga spirit of seriousness, pati mga bulgadong sala, hindi mo na maitindig-tindig, wala na. Nagkaguding-wading wala. Kung gano'n ang buhay ng mga Muslim, magkakaroon sila ng magulong, anong magulo? Na walang pakialaman, magulong walang pakialaman sa buhay. Okay? Wala tayong pakialaman. Ngayon, ang buhay mo, ginawa mo na lamang laro. At sinayang mo lamang yung buhay sa pagpapahalaga sa mga kasinungalingan ng walang kapakilabangan. Walang may dudulot kapag puro libang lang ang ginawa ng tao. Kaya dapat, ito ang paglilibang ay ginagawa lamang illa kalilan minal waqti, konting oras lamang, wal juddi at pagsusimikap, mga effort. Okay? Alhamdulillah. Okay, next. Innal Islama, katotohanan ng Islam, indama, when? Kapag ang tunay ang Islam, kapag abahal tarwiha, ay pinahintulot niya ang paglilibang. Okay? Bil musahi, with joking. Innal Islama, truly Islam, indama, when abahal tarwiha, kapag pinaintulot niya ang tarwiha, it permit the
relaxation, bil musahi, with the joking, wal mudabati, wal mudabati, and teasing, pagbibiro, teasing. You know the spelling teasing? T-E-A-S-I-N-G, pagbibiro. So, kapag ang Islam ay pinahintulot niya ang paglilibang bil musai, about joking, wal mudaabati, at pagbibiro, lam yaksid, it does not mean, lam yaksid, hindi nangangahulugan, ba'da asalibi, asalibil munta syirati. Ba'da isam, al-asalibu, ba'dal asalibi method. So, some method. Then, muda pilehi. Some method of prevalent. Muntashirati is prevalent. Prevalent. Prevalent? Prevalent. Prevalent? Prevalent. Yun. Prevalent. Some method of prevalent. 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 Yes. What prevalent? Muntashirati. What is method? Asalibi. Ba'da, muda pilay. Ba'dal asalibil. Meron, not pala to. Okay, some. Yes, pwede rin. Some prevalent method or some method of prevalent. Pwede rin. Pre. P-R-E. P-R-E. Yes, P-R-E, prevalent. 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 Okay. Prevalent. Hindi pre, no? Prevalent. Yes. Prevalent. Sa Kalauker. Lam yaksid, it does not mean ba'dal asalibil tashirati, some method of prevalent or some prevalent method fil mujtama'atina, in our society, muasirati, contemporary or present. Contemporary is like a present time. Contemporary like the present time. So, lam yaksid ba'dal asalibil muntasirati, it does not mean the some method of prevalent in our society, contemporary, meaning sa ating lipunan sa panahon ngayon, allati tuaddi meaning that carry out, na nangyayari sometimes ahyanan, or to lead, pwede rin to lead. Carry out, to lead. Allati, tuaddi, to carry out, to lead, sometimes ahyanan, ila idai, to harming. Ida'il akharina, to harming others, the others. I repeat, innal islama, katotohanan ng Islam, ang Islam, indama, abahat tarwihil, kapag pinapahintulot ang paglilibang, bil musahi, about joking, wal muda abati, at pagbibiro, lam yaksid, hindi ibig sabihin, ba'dal asali bil muntashirati, that some prevalent methods fi musta'atinal muasirati, in our
contemporary society allati tuaddi that carry out or lead sometimes ila ibda'il akharina to harm the others. Hindi nga ngalawagan kapag ikaw ay nagjojok sa ating panahon katulad ngayon, in our lipunan, na kung saan ito'y naglilid, nagtutungo na saktan nila ang iba dahil sa kanilang pagbibiro. Sinasaktan nila ang iba dahil sa mga pagbibiro o mga jokes-jokes. Okay? Antariki na yun, Antariki sukriyati minhum. To mocking them. Ayun, dahil sa pangungutya. Sa pagbibiro, di ba nangungutya sometimes? Mga jokes na pagbibiro, minsan nangungutya sila. That's why sa panahon natin na contemporary, muasirati, nakalagay. Kasi contemporary or present time. So, in the present times, naglilid sometimes ang pananakit sa mga iba because of mocking. Antariki sukriyati minhum. Because by mocking them. Meron talagang ganyan. Kapag nagbibiro ka, di ba? Nangiinsulto ka lang. Sa Islam, bawal to. Wallahu subhanahu wa ta'ala yahana, meaning He forbid us. Yanhana. Wallahu subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala, the Most High, glory be to Him, subhanahu, glory be to Him, the Most High, and Most High. Yanhana, meaning He forbid us, an sukurya, to mock. Pinagbabawal niya tayong nangungutya. Minal akirina, from the others. Meaning sa ibang tao, binabawal niya tayong mangutya. Kahit nagjojok siya, nagbibiro, dapat totoo, hindi tayo nangungutya lamang. Para tumawa lang yung iba, mangutya tayo. Hindi pwedeng ganyan. Qala ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu, o you who believe, la yaskar. La yaskar, meaning, huwag kayong mangutya. La yaskar, nahiya, sukun. Huwag kayong mangutya. Bawal, no? Kaya nga yanhanallahu Kaumun, o kayong mananampalataya, huwag kayong mangutya sa mga tao, min kaumin, sa mga tao o sa ibang tao. Asa marahil, perhaps, an yakunu, they may be, sila ay marahil kayram minhum, mas magaling sila sa inyo. Kita mo huwag kayong mangutya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga tao, marahil sila ay mas magaling pa sa inyo, yung mga kinukutya ninyo. Okay, sino tinutukoy dito? Lalaki, no? Ya ayyuhalladhina amanu, mga lalaki. Yes, sama dito mananampalataya. But dito, la yaskar kaumun min kaumin. Okay? Huwag kang mangutya, ikaw lalaki, yaskar. Huwag kang mangutya sa mga tao. Asa marahil, anyakuna na sila ay kayram minhum, magaling sa inyo. Wala nisa, ito rin na babae. Babae naman. Wala nisa, ganun din sa mga babae. Wala ni sa amin nisa. Meaning, wala ni sa amin nisa, wag lang mangutya ang mga babae sa mga babae. Asa anyakun na. Marahil sila ay kayram minhunna, mas mainam sa kanila. Aya ng Quran yan, This is suratul, para sa Hujurat ito. This is suratul Hujurat. Chapter. Hujurat is chapter 49 yata. Chapter 49. Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisaa'un min nisa asa ay yakunna khairam minkunna. Okay? Then meron pagkatulog dito. Ito pa. Wala talmizu, huwag kayong mag-insulto. Don't insult. Don't insult. Lamiza yalmazu. Lamaza
yalmisu. Lamasa yalmisu. But antum talmisuna. But because of la nahiya, la talmisu. Don't insult anfusikum one another. Huwag kayong mag-insultuhan sa bawat isa. O, bawal din mag-insultuhan, ha? Baka nagjo-jokes din kayo, nagbibiro, pero insultuhan naman. Susuntukan ang resulta niya, bugbugan, away. Nangyayari lang ito sa mga walang gabay, nakikita lahat ito. Napaka-authentic ng sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binabawal niya tayo walang patutunguhan to, walang pakinabang. Mga kung magbibiro jokes gamitin natin, walang pakinabang to. Wala talmisu, at huwag kayong mag-insulto, anfusikum sa bawat isa sa inyo, wala tanabasu. And do not Wala tanabasu, don't call. Wala tanabasu and do not call. Huwag niyong tawagin. Bil alqab. Meaning, this is a offensive nickname. Alqab is offensive nickname, yung masamang palayaw. Sakupar pa rin yan Brother Kalbo. O, di ba? Sa atin, hindi mo pwedeng tawagin kapag nag-Muslim na. Kung dati niyang pangalan ay Kalbo, palitan mo yon. Hindi mo na siya tatawagin doon. Bawal yon. Maliban na lang kung talagang hindi natin alam pangalan at para makilala siya. Halimbawa, si brother na narrate mo, si brother, ganito. Sino yon? Yung uka-uka. Walang problema. Para lang makilala ng tao yung sinasabi mo. Pero si brother uka-uka, gaganunin mo na lang, kilala naman ng tao. Ay, hindi pwede yon. Hindi po pwede yon. Kung ang pangalan niya noon, nung siya ay hindi Muslim, ay napakapangit, pag na Muslim, hindi mo siya pwedeng tawagin ganon. Ipinagbabawal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala na tawagin niyo sa kanilang mga dating nickname o masasamang pangalan. Muslim na sila. Hindi na pwedeng tawagin. Kaya nga binibigyan natin pangalan ng tao pag nag-Muslim dahil hindi na pwedeng tawagin doon sa kanilang mga pangalan dati dahil ang mga pangalan ng mga hindi Muslim ay katotohanan ng mga invento at napakasagwa ng mga ibang pangalan. So, pinagbabawal din ng subhanahu wa ta'ala. So, huwag kayong mag-insultuhan at huwag niyo silang tawagin ng offensive talaga. Sinasadya yung mga pangalan nila, mga nickname nila na kung saan na napakapangit kapag itinarinig nila, nasasaktan sila. Di ba masasaktan yun? O brother Kalbo, o brother Pilay, o brother Bulag. Nasasaktan siya. Hindi ganun. Okay? Alhamdulillah. So, this is a bawal. Wala tanabasu at huwag nyo silang huwag kayong magtawag bil alqab na mga offensive nickname, mga masasama na kung saan mayroon silang mga palayaw. Okay? That is a alqab. Likewise, kama. Katulad din, hadarna. What is haddara? Haddarna, haddara. Warn. He warned us. Sinong tumutukoy ditong he warned us? Ito yung file, Rasul. Likewise, the messenger of Allah warned us. That's the file. Rasul. Binalaan din tayo. Katulad ng mensahero ng Allah, binalaan tayo. Sallallahu alaihi wasallam, minal kadab, from lying, mula sa pagsisinungaling. Fil musahi, sa pagbibiro, wal mudaabati, mudaabati, at jokes pala yung kanina. Musahi is jokes, and mudaabati is pagbibiro. Teasing, no? Teasing. Mudabaati, teasing, pagbibiro. Mudaabati, yes. Fil musahi wal mudaabati. Ay, mudaabati. So, pinagbabawal din tayo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsinungaling. Pag nagjo-jokes, pag nagbibiro, bawal din. Kaya nga kailangan totoo lang pag nagbiro ka, nagjo-jokes. Wa inda idhakil akirina. When making laugh the others, para mapatawa mo ang iba. Kapag sila'y tatawa o yung mga iba'y tatawa. Meaning, kung bakit sila tumawa because of jokes or pagbibiro,
Dahil kasinungalingan. Nakikita ito madalas natin sa mga kuparang gumagawa nito. Wala yan sa lolo ko. Wala yan sa tatay ko. Di ba? Pag nag-jokes yan, wala yan sa lolo ko. Yung mga jokes talaga matindi. Pero mo sasabihin niya, halimbawa, para makuha nyo, yung lolo ko, yung kanyang ari-arian, iba ilalagay mo ang barangay na ito sa kanyang kalupaan. O sabi ng siya, wala yan sa lolo ko. Yung pag-aari ng yung pag-aari ng lupa ng lolo ko, lahat ng nilalaman ng mundo may ilalagay mo. Ngayon pala, yung lupa niya sinasabi, yung lupa ng karagatan daw yun. Kasi mo, yung lupa ng karagatan, talaga papasok lahat yung mga bahay dyan, tsaka di ba? So, yun ang jokes. Para mapatawa lang yung mga tao. Nagsinungaling siya, pag-aari ba niyang lolo niya yung lupa ng karagatan, yung dagat? Hindi. Meaning para tumawa lang yung tao. Hindi yan pinapahintulot sa atin. Wala yang sense ang ganyang mga jokes, pagbibiro. Wala. So, binabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, meaning, hadarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, warned us. About what? Saan niya tayo pinagbabawal? Sa pagsisinungaling. Okay? Minal kadabi. Pilmusahi wal mudaabati, sa jokes at pagbibiro, teasing. Wa inda idhakil akarin, kapag ang mga tabang tao ay tatawa because of jokes, pagbibiro. Fakala alayhi salatu wasallam, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wailul min kasawian, kapigatian, wailul lilladi yuhadditu when he speak, kasawian sa mga nagsasalita, payakdibu, nagsasalita sila ng kasinungalingan. Okay? Nagsasalita sila ng kasinungalingan. Liyud. Ito, lamul ta'lil, lamo prison, ha? Liyud hika bihil kaum that make laugh within the people, upang mapatawa nila ang mga tao because of jokes, pagbibiro, but they speak lie. Wailul lahu. I-emphasize, inulit niyang dalawa, kasawian sa kanya. Meaning, if you are a Muslim, nagjo-jokes ka, nagbibiro ka, nagsisinungaling ka para mapatawa mong tao, kasawian sa'yo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is a major sin. Kapag mayroong sinabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam like cars o parusa sa kabilang bahay sa mundong ito, wailul is kasawian. Meaning, matalo ka, kasawian sa'yo, parusahan ka. That is a major sin ang nagsasalita ka ng kasinungalingan. Talaga naman kasinungalingan, major sin. Tapos para mapatawa mo lang ang tao, magbiro ka, mag-jokes ka na kasinungalingan, para ang tao ay tumawa. At ito ay bawal sa atin na hindi dapat natin ginagawa tayong mga kamusliman. So, ang jokes at pagbibiro ay allowable lamang kung ito ay pinapahintulot sa Islam at hindi natin iniubos ang buong panahon natin sa pagbibiro, pag-jokes, paglilibang. Dapat manatili ang mga spiritual of seriousness, hindi spiritual of fun sa ating pananampalataya. Okay? Alhamdulillah. Okay, so we will stop here. So, inshallah, meron pa sigurong isang lesson itong chapter 2 na lesson 2 na ito, book 2. Tapusin natin marahil to sa susunod. Kung matapos natin, inshallah, para dumako tayo sa bagong chapter lesson natin, lesson 3, inshallah. So we will stop here. Wa akhir da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.